Hello! Isang mapagpalang panahon muli at araw sa ating lahat sapagkat ang Diyos ay mapagpala at ang Biblia naman ay nagpahayag na ang mga anak ng Diyos ay mga tao na pinagpapala. Kaya tayo ngayon ay narito sa panahon upang pagpalain muli sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Panalangin niyo ako sapagkat sa isang linggo na ay nagkaroon ako ng pananakit ng binti. Siguro sa mga trabaho ko doon sa bundok na ah, mahirap maglakad ng matanda. Kaya na sobraan yata ng pagod kaya sumakit ang aking binti at parang nangitim pa nga ito eh. Pag-pray nyo, nagagaling na ako kasi nahirapan pa akong maglakad. Ganun pa man tayo ay lalapit sa Diyos sa panalangin upang pagpalain ang ating isa na namang yugto ng pangangaral ng salita ng Diyos. Aming makapangyarihang Diyos at Ama, kami nagpupuri sapagkat Ikaw ay buhay at ang inyong salita ay buhay. At dalangin namin na kami ay inyong dalhin muli sa inyong mga salita upang makinig at makaunawa sa mga katotohanan na kami ay inyong tinawag upang tuparin, upang maging kasama sa aming pagkilala sa inyo at sa aming paglago bilang inyong mga anak at mananampalataya. Samahan nyo kami tulungan, pagpalain ang aming mga panahon sa uh, pag-aaral ng inyong salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Marso mga kapatid ng unang linggo. Malayo-layo na rin ang 2025. Ang bilis ng panahon. Dito tayo sa karugtong pa rin ng ating aral sa nakalipas na linggo. Pinag-aralan natin, pinag-aralan ninyo dyan ang mga katotohanan ukol sa pakikipag-isa kay Kristo. Kailangan natin sa katotohanan yan ay ating ipamuhay. Ang katotohanan yan lang, ang katotohanan iyan sa ating pakikipag-isa kay Kristo ay hindi lamang naiiwang katotohanan. Iyan ay katotohanan na dapat maging kabahagi ng ating buhay sapagkat kung hindi, hindi tayo maging mananampalataya. Sapagkat ang Kristiyano sa katunayan, ang sabi ng Biblia, ayon sa katotohanan natin pinag-aralan, ay patay na. Nangamatay na sa kasama kay Kristo sa dating pagkatao, sa makasalanang pagkatao, sa laman, at buhay. Buhay para sa Diyos. Nabubuhay sa bagong pagkatao. Yun ang ating pinag-aralan ay ang mga katotohanan at kasama ang sabi nating uh, positions. No? The truths of our union with Christ have become our position. Kaya naroon tayo sa kalagayan ng pagiging mga patay na at buhay. Yun ay mga katotohanan. Pag-aralan naman natin nga ng karugtong nito sa Roma 6, kasama ang ibang mga ka uh, connecting verses sa Episo at sa Kolosas, sa Galacia, na mga kautusan sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Ang kautusan kasi ay kailangan iba doon sa katotohanan. Katotohanan na ating pakikipag-isa kay Kristo ay naging ating mga uh, kalagayan. Ito ang tunay nating kalagayan. Ngayon, utusan tayo sa ating kalagayan upang tunay ngang maging kabahagi sa atin. Tunay ngang maranasan natin ang sinasabing pagkakaisa, pakikipag-isa kay Kristo. Kung tunay mang nakikipag-isa, kailangan maging tunay. Sa madalit sabi,
kung ikaw ay ikinasal sa isang kasalan, no? Ikaw ay babae, iyon ay may isang kalagayan na ikaw ay hindi na nga ah, single. Tapos na ang iyong single life. Hindi ka na dalaga. May asawa ka na. Yan ang kalagayan mo. Oh. Kung ikaw lalaki na nag-asawa na, hindi ka na binata. Yun ang kalagayan mo. Sa kalagayan mong yan, na may asawa, may mga utos na isagawa upang mapatunayan ng ikaw ay binata na may asawa na at ikaw ay dalaga na may asawa na kailangang makisama. May mga utos sa Biblia ukol sa pag-aasawa. Kaya kailangang susundin natin ang ano ang pag-aasawa, hindi lang katotohanan. Maaari ka naman sabihin, hindi pa ako binata, hindi pa ako may asawa, binata pa ako, dalaga pa ako. O di ba? Ano mangyari niyan? Gagawa ka ngayon ng kahangalan, gagawa ka ngayon ng kasamaan. Ganito ang katotohanan at kautusan. May mga utos. Tingnan natin ang Roma 6 at ang ibang mga kalakip na mga talata sa Biblia. Tingnan natin mga kapatid ngayon ang apat na mga kautusan ha, sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Ang ating pakikipag-isa kay Kristo doon saan sa bautismo ay naghahayag ng mga mahahalagang katotohanan at mga kaakibat na kautusan upang maging tunay para sa atin. Kaya ano-ano nga naman itong mga kautusan na dapat nating tutuparin tungkol sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Hindi ito sinungalingan, katotohanan ito. Dapat doon tayo maging totoo ang mga ito. Unang kautusan sa ating pakikipag-isa kay Kristo ay kailangan, no? Ang kautusan ay kailangan, dapat. Kailangan ituturing na nating nangamatay na tayo ng tunay kay Kristo. Ulitin natin, ang kautusang una, ituring natin, dapat ituturing na nating nangamatay na tayo ng tunay, sabi ni Pablo, sa kay Kristo. Sa Roma 11, maliwanag ang sinabi ng Biblia ayon kay Pablo. Pakinggan nyo. Gayon din naman, ay ituring na rin ninyo ang inyong mga sarili na tunay ng nangamatay sa kasalanan. Tunay ng nangamatay. Ginamit ni Pablo ang salitang tunay. Ang mga salitang ginamit, mga kapatid, dito ay pangmaramihan. Ginamit ang para sa lahat na nagbabasa, taga Roma, tayong lahat, taga Taif, taga Cagayan de Oro, halimbawa. Ngunit ang aplikasyon nito sigurado ay hindi naman pwedeng pangkalahatan, kundi isa-isa. Lahat tayo dapat isa-isa na isa katuparan ng mga ito. Na tayo na nga ay nangamatay na kay Kristo. Nangamatay na. Ang dapat ituring, kaya una, dito sa Roma 11, dalawa ang ituring. Nangamatay na tayo at nangabuhay. Kaya pag-isahin natin, hiwalayin natin. Kaya una, ituring, count. Ang ibig sabihin niyan talagang tutuparin na natin ang katotohanan na tayo nga nangamatay na kay Kristo, na tunay nga namatay si Kristo. Totoo naman namatay siya, di ba? Meron ba sa ating magsabi hindi si Kristo namatay? Kaya mayroong mga Gnostics noon na hindi daw siya namatay. Ngayon, namatay nga si Kristo, naniwala tayo. Kaya kung namatay siya, namatay rin tayo kasama sa Kanya. Yan ay ating ituturing ang ating mga sarili. Ang dapat ituring na patay sa atin ay ang ating dating pagkatao. Anong ituring na patay? Ang ating dating pagkatao. Ang laman
ang makasalanang pagkatao. Uh, Kalakip sa pagturing na patay na tayo sa dating pagkatao. Ano, itong laman natin ay ang dalawang utos na ayon kay Apostol Pablo. Kaya kung ituring na natin na tayo patay na kasama kay Kristo, uh, maging kalakip na sa ating buhay, maging katotohanan nga ito. Ano nga ang iniutos din sa Biblia tungkol nito? Meron tayo sa uh, Epeso, uh, at meron din tayo sa Colosas. Uh, Kaya tingnan natin ang pagtuturing na patay na tayo kay Kristo na nangangailangan pala ng utos ng uh, sinasabi ng Efesio 4:22. Ito ang utos ng pagturing na tayo patay na sa ating makasalanang pagkatao kasama kay Kristo. Ayon sa Efesio 4:22, dapat hubarin na natin ang nauukol sa dating pamumuhay ng unang pagkatao. O, ng lumang pagkatao, hindi pala unang, lumang pagkatao. Hubarin na natin ang uh, nauukol sa dating pamumuhay ng lumang pagkatao. Yun, ang dating pamumuhay ay ang makasalanang hindi pa sumampalataya. Hinubad na. Kung hindi pa hubarin. Ibig sabihin, may utos. Nung ikaw sumampalataya, hindi pa nahubad agad. Posisyon pa lang, kalagayan pa lang natin tayo nagkaroon ng katuwiran kay Kristo, napatawad kay Kristo. Ang ating makasalanang mga ugali na riyan, mga buhay pa sila, kaya ituring na patay. At sabi ni Pablo, hubarin na ninyo. Kaya hubarin. Hubarin na ang mga uh, ugali, ang mga bunga, ang mga kasamaan, ang mga gawa ng dating pagkatao. Kaya, yun ang utos na maghubad. Ito ay larawan ng pagbibihis. Di ba? Nagbibihis tayo araw-araw. Nagbibihis ka ba araw-araw? Kung nagbibihis araw-araw, so tapos sa umaga, sa hapon, matapos maligo, pagka sunod naman na araw, magbihis na naman ako. Bihisan, tanggalin ang marumi, tanggalin ang mabaho na damit. Yun. Ang dating pagkatao na marumi, masama, ay hubarin na. Yan ay sinabi sa Colosas 3:5, papatayin, mas mabigat. Dapat papatayin na natin ang mga gawa ng laman. Papatayin na ang gawa ng laman. Yan ang kautusan ng ni Pablo o ng salita ng Diyos sa Colosas. Sa Efeso sinabi, hubarin na ang nauukol sa dating pagkatao, ang laman, ang lumang pamumuhay. Sa Colosas naman, nangangahulugan ng pagpatay, papatayin ang mga gawa ng laman. Kung babasahin natin, ano daw ang papatayin? Tingnan natin ang Colosas. Sinabi ni Pablo, sa 5, patay na ninyo ang mga bahagi ng katawan, pakikiapid, karumihan, mahalay, na pagkagiliw, masamang pagnanasa, kasakiman. Dito sa 8, subalit, ngayon ay hubarin na ninyo mga ito. So, hubarin at patayin, magkaisa yan. Pagkagalit, pagkapuot, masamang hangarin, kalapas-tanganan, malaswang pananalita, pagsisinungaling. Yun. At marami pa na sinabi ng Apostol Pablo. Ibig sabihin, sa Kristiyano, sa mananampalataya, ang mga ito ay dapat wala na. Patay na tayo. Na tayo ay sinabi ni Apostol Pablo sa Korinto, pangalawang Korinto 5:17,
Ang dati ay lumipas. Ngayon ay bago na. Kaya ang katotohanan ay kailang maging katotohanan sa pagsunod sa utos na ituring ng patay, hubarin na at patay na. Nangangahulugan din ito mga kapatid ng isang mabigat na pagkilos sa ating sarili sa panampalataya, itong pagsisisi. Nangangahulugan na tayo Kristiyano, tayo'y uh, magsisi sa lahat ng ating mga ugali na masama. Ang mga ito, mga bunga ng laman, tayo'y haharap sa Diyos, pagsisihan natin isa-isa, kilalanin natin mga sarili. At ang Biblia nagsasabi, hubarin at patayin ang mga ito. Utos niya. At matapos niyan, ituring na nating patay na. Kasi pinatay na nga natin. Kasi atin na ngang itinuring na patay sa pamamagitan ng paghuhubad at sa pamamagitan ng pagsisisi o pagpapatay sa mga ugali at gawa ng laman. Yan ang una. Ituring na natin nangamatay na tayo kasama kay Kristo. Pangalawa, kailangan nating ituring na tunay na nga tayong nangabuhay kasama kay Kristo. Itinuring na nating patay kasama kay Kristo ang dating pagkatao sa paghubad at sa patay sa mga gawa ng laman. Ngayon, ituring naman nating buhay. Tayo nga ay buhay sa bagong pamumuhay. Ibig sabihin, ang pagkabuhay ni Kristo kay kasama niyang nabuhay. Binuhay tayo kasama kay Kristo sa bagong pamumuhay. Yan ang katotohanan na ulit-ulit na itong binasa sa 6:3 ng Roma. So, hindi ba ninyo alam, no? Sa makatuwid, nangalibing na tayo kasama niya sa pamamagitan ng bautismo. Ano pat paanong katulad ni Kristo na ibinangon mula sa mga patay sa pamamagitan ng kalwalhatian ng Ama, ay gayon naman tayo dapat magsilakad sa pagiging bago ng buhay. Magsilakad. Kung naroon na palang utos, natuto pa rin. Ganon nga tayo magsilakad, lakad sa panibagong sa pagiging bago ng buhay. Yun. Yun ang kasama sa utos na sinabing ituring na tayo mga patay na at buhay. Ang pagturing na ito ay ang pagtupad sa utos ng Efesyo 4:24. Anong utos? Kanina, ang utos sa pagiging patay, hubarin. Anong utos naman ang kasama sa pagturing na tayo mga buhay na ituring na nating buhay kay Kristo? Ang utos ay ganito, Efesyo 4:24. Isuot na ninyo ang bagong pagkatao kalapit ng kanyang mga gawa sa katuwiran at kabanalan. Yun. Ang utos ay ating isuot. Hinubad naman. Hindi pa natapos ang paghuhubad. Ang nagbibihis, matapos hinubad ang dati, dahil naligo na, di ba, maghubad ka, hindi ka muna magbihis. Sa naghubad ka, maligo ka, maglinis ka, yun ang pagsisisi. Ang pagsisisi mo ay natatapos doon sa pagsuot. Kasi pag hindi mo suotan, hubad ka. Di ba? Walang bago pa rin gawa. Ang pagsisisi na ayon lamang sa salita ay nangailangan ng tunay na pagbabago sa pamamagitan ng pagsuot ng mga gawa. Ito ang sabi sa Efesyo 4:24. Ano pat isuot ninyo ang bagong pagkatao, ito'y nilalang ayon sa katuwiran, no, ng Diyos at kabanalan. Nilalang. Napaka lalim na gamit ni Pablo sa ating pagsuot ng bagong pagkatao sapagkat ito'y nilalang
ayon sa kabanalan at katwiran. Ang ating bagong pagkatao, mga kapatid, ay bagong lalang. Ibig sabihin, namatay tayo eh. Namatay tayo sa kasalanan. Nang tayo kumilala kay Kristo, ginawag tayong bagong nilalang. Ang ating bagong pagkatao ay bagong lalang. Yun. Katotohanan yun. Na tayo nga ay naghubad sa mga kasamaan ng dating pagkatao. Tayo nga ay magsuot ng bagong pagkatao. Ayon sa Kolosas na naman, tingnan natin ang Kolosas 3. Ito ang mga sinabing isusuot, kay isuot ang dating hinubad ang dating pagkatao sa mga gawa at binangalanan natin ang mga huhubarin at ituring na patay. Dito naman sa isusuot ang bagong pagkatao kasama ng mga gawa ng bagong pagkatao na isusuot. Kaya ang 3:12 ng Kolosas nagsasabi, mga kaya nga mangagsuot na kayo bilang mga hinirang ng Diyos ng banal at minamahal ito. Pusong mahabagin, kabaitan, kababaan ng pag-iisip, kaamuan, pagtitiis, mangagtiisan kayo sa isa't isa, mangagpatawaran kayo sa isa't isa, sa tuwing may alitan laban sa kaninuman ng sinumang tao, maging yan, mga bagay na isusuot. Isuot pa ang pag-ibig, isuot ang kapayapaan ng Diyos. Yun, ang mga isusuot natin sa ating bagong pagkatao. Ito ang pangalawang utos doon sa ating pakikipag-isa kay Kristo, na ituring na nating patay at ituring na nating buhay. So, patay na kay Kristo sa dating pagkatao at buhay kay Kristo sa bagong pagkatao na ating isinuot. Munta tayo sa pangatlo. Medyo shortcut lang natin ito sapagkat parang naulit-ulit na natin, pero mayroong mga ibang mga pananaw na hindi pa natin nakikita. Sa pangatlo, na utos, kailangan na ninyong huwag paghariin ang kasalanan sa inyong mga katiwan. No? Ito, kailangan huwag, ito pala, baliktad. Kailangan huwag na ninyong pahariin ang kasalanan sa inyong mga katawan. Sa madalit sabi, nung tayo ay mga hindi pa Kristiyano, naghahari ang kasalanan. Tayo naroon sa tinatawag na batas ng kamatayan at kasalanan. Kasalanan at kamatayan. Kaya naghahari ang kasalanan. Ngunit, sa pangatlong utos dito sa Roma 6:13, huwag ninyong ipaubaya ang inyong 12 pala, sorry, sa 12. Huwag nga ninyong hayaan na maghahari pa ang kasalanan sa inyong may kamatayang katawan upang sundin ang mga pagnanasa nito. Yon. Kaya ang pangatlong kautusan, ayon sa Roma 6, huwag na ninyong pahariin ang kasalanan sa inyong mga katawan. Anong dahilan? Ang dahilan daw na huwag nang pahariin upang huwag nang susundin ang mga pagnanasa nito. Ang kasalanan, yung laman na buhay, ay may mga pagnanasa, mayroong mga bagay-bagay kasama sa ating dating pagbubuhat, mga dating pag-uugali, ang mga pagnanasa. Pagnanasa ang sinasabi, lust, mga desires na doon tayo nag-iinit, nag-aalab upang sundin ang mga ito. Kaya kailangan huwag na pahariin. Nangangahulugan ito ng ng ating pamumuno sa ating bagong pagkatao at hindi na paglalaanan ang laman. O tingnan ninyo, na nangangahulugan na tayo mamumuno bilang tao, bilang Kristiyano. Mayroon tayong will, no? Hindi naman lahat gawa ng Diyos para sa mayroong biyaya ng Diyos na ibinigay para pamunuan natin ang ating mga sarili. Pamunuan na ang ating bagong pagkatao, na hindi na siya babalik sa dati.
na hindi na siya babalik sa karumihan, na hindi na siya babalik sa pagiging alipin ng kasalanan. Pamumunuan ang bagong pagkatao at oh, hindi na paglalaanan ang laman. Yun. Mayroon kasing utos sa Roma 4, 13-14 mga kapatid. Si Pablo, kasama Roma naman 6 itong pinag-aralan natin, pero sa Roma 13 na kasamang aklat, sinabi ni Pablo, isuot ninyo ang Panginoong Hesus at huwag na ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga pagnanasa nito. Ganon din. Ganon din ang Roma 13:14 sa Roma 6:12. Sabi niya, huwag nang pahariin upang huwag nang masunod ang mga pagnanasa nito. Kaya isa siya, di ba? At huwag nang paglaanan ang laman upang masunod ang mga nasa nito. Ibig sabihin, pag sinabing huwag pahariin ang kasalanan, nangahulugan na huwag na paglaanan. Kaya pag maghari, para tayong nilalaanan, parang pinagbibigyan, parang kung tinali ay tinanggal ang tali upang makagala muli. Nangangahulugan ito pangalawa ng ang patuloy na pagsisisi at pagtatanggi sa mga gawa ng laman. Kaya ang pagsabing huwag na pa rin ang kasalanan, hindi lang nangangahulugang pamunuan ng bagong pagkatao. Ito naman ay nangangahulugan ng pagsisisi. Ang biyaya ng pagsisisi ay nariyan lagi. Na tayo ay buhay na buhay sa ating pagkilos na kung anumang bagay na tayo natukso at nagkasala, doon tayo kaagad hihingi ng habag ng Diyos at matakot sa Kanya at humingi ng patawad. Huwag nang matuloy ang mga pagnanasa ng laman. Yan. Nangangahulugan ito ng paglilinis ng sarili. Pagsisisi at paglilinis sa sarili. Pangalawang Korintos 5:17. Linisin na natin ang ating mga sarili sa lahat ng mga bagay na nakapagpaparumi ng ating katawan at espiritu. Yan ang utos. Nangangahulugan din ito katapusan na hindi na pagpapaubaya ng ating bahagi ng katawan bilang kasangkapan ng kalikuan. Ito ang sabi ni Pablo sa Roma 6. Sa Roma 6, binanggit ni Pablo dito ang mabigat na katotohanan sa 13. Huwag ninyong ipaubaya ang inyong mga bahagi ng katawan bilang kasangkapan ng kalikuan tungo sa kasalanan. Huwag ipaubaya ang mata, ang ating mga bibig, ang ating mga puso, ang ating mga kamay, ang ating mga tenga, ang ating mga paglalakad sa paa, kung saan pupunta, ang ating buong pagkatao. Huwag ipaubaya, huwag ibigay sa laman muli, sa pagkakasala muli. Upang maging, sabi doon, maging kasangkapan. Ito palang ating mga bahagi ng katawan. Siya yung kasangkapan ng Diyos sa paggawa ng mabuti. Ngunit kasangkapan din pala ng paggawa ng kasamaan. Huwag na ipaubaya, huwag na paghariin. Sabi ni Pablo, sabi ng salita ng Diyos. Pangapat at katapusan, nautos sa pakikipag-isa kay Kristo. Kailangang ihandog na natin ang ating mga sarili sa Diyos. Paghandog, paghahain, sa Bisaya pa paghalad, paghahandog ng sarili. Yan ang Roma 6:13 ating basahin, no? Kundi ipaubaya na ninyo ang inyong mga sarili sa Diyos, na tulad niyang nangabuhay mula sa mga patay, at inyong mga bahagi ng katawan bilang kasangkapan ng katuwiran sa Diyos. Yun. Kasama ito sa Roma 12, 1. Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa pamamagitan ng mga kahabagan ng Diyos.
na inyong ihandog na ang inyong mga katawan o ang inyong mga sarili bilang mga buhay na handog, no? Bilang mga buhay na hain. Banal, katanggap-tanggap sa Diyos na siya ninyong makatuwirang paglingkod. Uh, upang inyong mga patunayan kung alin yaong mabuti at katanggap-tanggap sakdal na kalooban ng Diyos. Napakahalagang bagay ang sinabi ni Pablo. Ito ang sabihin nating ultimatum na dun sa tuktok ng putos upang maisagawa ang lahat ng ito at matutupad. Itong paghahandog. Doon kasi sa kasalan ng ating pagkasal, may paghahandog sa sarili. Kaya meron tayong vow. Mag-vow tayo, ang iba sinusulat. Uh, iba sa sinusulat ng pastor o pare o huwes. Ako, si pangalan mo, mamahalin kita, sabihin na niya ang kanyang mga pag uh, sasabi ng kanyang pagmamahal, maghandog siya sa kanyang sarili hanggang hukay, hanggang libing. Yun tayo. Tayo na ngayon ay gagawa ng paghahandog, pagbibigay ng ating buhay. Isusuko na lahat. Walang maiwan. Dahil nga, buhay, patay na. At buhay para sa Diyos. Ang buhay at binuhay para sa Diyos ay maghahandog sa sarili. Dapat ihandog na natin ang ating mga bahagi ng ating mga katawan bilang kasangkapan ng katuwiran. Tinan mo, ayon sa Roma 6:13, ipaubaya, ihandog na sa Diyos. Oh. So una, matapos tayong itinuring ang ating sariling patay na sa kasalanan at buhay para sa Diyos sa bagong buhay, ihandog na. Tapos natin sinabi, huwag na pahariin, ihandog na. Ialay na. Ialay ang ating mga sarili bilang mga kasangkapan ng katwiran sa Diyos. Kasangkapan pala ng katwiran itong ating mga bahagi ng katawan. Ulo, mata, lahat dito, ating bibig, lalo na ang ating pag-iisip, damdamin, puso, ating kamay, ang ating paa. At kasangkapan ng katwiran sa Diyos. Ang katwiran ng Diyos ay narito sa atin nang tayo tinuwid dahil tayo liko sa pamamagitan ng pagpapatawad at paglilinis. Itinuwid tayo at tayo hindi naliko. Kaya tayo mga kasangkapan na sa Diyos. Ang gamitin niyang kasangkapan ng mga bahagi ng ating katawan. Ay ang ating bibig, umaawit, sangkapan ng pagpupuri. Ang ating mata, kasangkapan ng Diyos sa pagtingin ng mga bagay na dapat tingnan na mabuti. Ang ating damdamin ay damdamin ng mga bagay tungkol sa Diyos, tungkol sa pagsamba, tungkol sa mga bagay na nangangailangan ng paghandog sa sarili. Ang ating tenga makarinig sa mga bagay na kailangan dinggin sa espiritual na paraan. Ihandog ang mga bagay upang kasangkapan ng katwiran. Pangalawa, ang ating paghahandog ng ating mga katawan ay kailangan, number 1, buhay na handog. Ito'y buhay sapagkat ito'y buhay tayo. Araw-araw, ang patay na ay hindi nagpapatuloy. Bukas na naman ang umaga, handog naman tayo sa sarili. Ganon sa dating tipan. Araw-araw naghahandog ang mga tao sa usok. Doon sa literal na paghahandog ng mga hayop. Handog nila ang kambing, handog nilang mga hayop para sa paghandog at paghain, sakripisyo sa kanilang mga kasalanan. Araw-araw ihandog. Paggising sa umaga, Lord, I offer myself again to you. Buhay na handog, banal na handog. Ibig sabihin, hindi tayo makapaghandog ng marumi. Noon, ang mga maruming hayop, hindi maring ihandog. Kailangan malinis, walang sakit. Tayo rin ay maghandog ng
nalinis na. Nalinis na. Doon sa ating banal na hapunan, naghahandog tayo sa ating mga sarili, hindi tayo tanggapin ng Diyos sa pagtanggap ng mga elementong yon kung tayo marumi. Pagkat hahatulan tayo, iinom tayo at kakain ng hatol. Katanggap-tanggap sa Diyos na handog. Dahil buhay na handog at banal na handog, katanggap-tanggap. Ang ating paghahandog ay siya nating paglilingkod na makatuwiran. Sabi ni Pablo, pag ginawa natin itong inihandog, inialay, hinihain, ay ito ang ating makatuwiran, tama na paglilingkod sa Kanya. Hindi naman tayo makapaglilingkod pag hindi hinandog. Sapagkat sa paghinandog na ang ating mga bahagi ng katawan, naglilingkod na tayo sa Kanya. Ano mang ipagawa niya sa atin, gagawin na natin. Naglilingkod ang naghahandog ng buhay, banal, katanggap-tanggap sa Kanya. Sa ganitong paghahandog ng katawan ay mapatunayan, ayon kay Pablo, ang mapatunayan ko at mapatunayan natin. Ano? Ang pagkilala at ang pagtutupad sa kalooban ng Diyos. Ano ang kalooban ng Diyos na tutuparin? Sakdal, mabuti at katanggap-tanggap. Ganon din doon sa paghandog. Pero ito'y sakdal, mabuti at katanggap-tanggap na kalooban. Ito ang kalooban niya na ihandog. Matapos tayong nagaturing na patay, itinuring na mga buhay, at huwag pahariin ang kasalanan, huwag paglaanan ang laman, tayo maghahandog. Ihandog ang ating sarili na buhay, banal at katanggap-tanggap sa Kanya. Mga kapatid, ang mensahe natin sa araw na ito, tayo'y manalangin. Dalangin namin na Panginoong Diyos na inyo kami pagpalain na turuan sa mga katotohanan ito. Dalangin namin na ang mga katotohanan ito ay magiging tunay, makatotohanan sa aming isip, damdamin at pagkatao sa araw-araw. Gawin nyo kaming tunay ngang nangamatay sa aming dating pagkatao, sa mga bunga ng laman, bunga ng makasalanan ay nangamatay na kami. Dapat ang bawat isa sa amin, O Diyos, ay magbigay ng panahon upang magsisisi at ubarin ang dating pagkatao at isuot ang bago. At kami ngayon ay maghahandog sa aming mga sarili muli. Maghahandog bilang banal na handog, katanggap-tanggap sa iyong harapan upang mapatunayan namin ang inyong kalooban na sakdal, banal at katanggap-tanggap. Dalangin namin ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Tulungan niyo akong manalangin sa aking mga kalagayan. Naway bigyan pa ako ng maraming mga taon pang tapusin ang kanyang mga kalooban sa aking buhay. Hanggang sa sunod nating pangangaral, mga kapatid, ang Diyos ay sasama sa inyo sa pagpapatuloy ng inyong pagsampa.